Mga kaibigan, inamin mismo ng GM ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka na malaking pagbabagong mangyayari sa lineup at sistema ng Lakers ngayong nalalapit na pre-season game ng NBA. Nadagdagan kasi sila ng isang power forward at legit na big man o sentro na magagamit sa starting 5. Well, kung bago ka lang, please huwag mong nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa pinaka-latest update ng Lakers, mga kaibigan. Nagsimula na po ang kanilang practice or pag-e-ensayo para sa preseason game ngayong nga pong Oktubre. At so far, kung titignan po ninyo, yung pagre-rebuild ng Lakers ngayon nangyayari na, o yung rebuild ng team or mga player ay mas malakas na kung ikukumpara natin sa huling naging lineup ng Lakers nung last season. Ngayon po kasi, mga kaibigan, ang sinasabi natin, dahil si Coach JJ Redick pa rin ang head coach ng Lakers, malimit nang magagamit yung small ball lineup kasi nga naman meron na mga choices na mga player na pwedeng gamitin itong si JJ Redick, Nandiyan si Aduchero, nakita naman natin, at yung bagong big man or sentro na si DeAndre Ayton, which is kung titignan po ninyo, mangyayari yung pinakahinihintay natin na dalawang big man sa starting 5 lineup ng Lakers, which is pwedeng mapasama si Ayton at eto nga pong si Jackson Hayes sa starting 5. So yung sinasabi natin na twin tower para sa malakas na depensa ng Lakers ay mangyayari. Pero take note, mga kaibigan, magdedepende pa rin ng Lakers ngayon sa kanilang koponan na makakalaban. Kung titignan nyo, ang kanilang unang makakalaban sa preseason games October 3 ay koponan po ng Phoenix Suns. Pero ang Phoenix Suns, alam natin, may rebuild na rin sila ng mga player o team nila na gagamitin nila sa preseason game. So ang dapat gawin nito ng Lakers ay gamitin agad si DeAndre Ayton bilang starting na sentro ng Lakers, or posible din mangyari yung sinasabi natin na twin tower. Magkagayon man, meron na rin mga katuwang at mga katulong ito nga pong si LeBron James at si Luka Doncic, especially sa mga intense and crucial game. Ayon nga po kay JJ Redick, mga kaibigan, aminado siya na mahina ang small ball lineup niya sa mga naging player noon ng Lakers, at alam niyo, maraming umalis sa Lakers, Dorian Finney-Smith, si Austin Reeves, wala na sila, pero napalitan naman sila ng malalakas din ng mga player. Wala tayong dapat panghinayangan, pero nananatili pa rin. Eto nga po si Dalton Knecht, nandyan pa rin yung ibang mga player, Luka Doncic, LeBron James, mga kaibigan. So far, eto malakas na line na pa rin kahit papaano sa Lakers. Sinisimulan na rin ngayon, mga kaibigan, ang pipix or pagpa-finalize ng starting lineup ng Lakers na mas magagamit nila or mas pagtutuunan nila ng pansin. Ang kinakailangan na lamang ngayon ng Lakers ay buuin po yung chemistry na meron sa mga bagong player. Tulad na lamang ni DeAndre Ayton, mga kaibigan. Magaling na big man ito, ang lakas tumepensa, mga kaibigan, 7-footer, mapapakinabangan sa mga crucial game. So ang kailangan gawin, makuha ni LeBron at ni Luka Doncic yung chemistry, yung kapaan na meron sila, at yung sistema na kagaya noon na meron Jackson Hayes, meron Luka, at meron pong LeBron James. Yung tinginan, yung mga pasahan ng bola, napaka-importante po niyan. So ngayon, yan muna ang short update natin sa Lakers, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.